Magandang hapon, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Sinampahan ng kaso ni Senator Jinggoy Estrada si Bryce Hernandez dahil sa pagsisinungaling umano nito sa mga pahayag sa flood control scandal kung saan idinadawit ang pangalan ng senador. Samantala, 5 pangalan naman ang lumulutang sa posibleng mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Mabilis na balitang hatid ni Ralph Lopez. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang dumating si Senador Jinggoy Estrada sa Quezon City Prosecutor's Office para maghain ng kasong perjury o pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay laban kay dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. 4 na bilang ng perjury ang isinampang kaso ng senador. One is regarding the alleged 30% kickback of Senator Estrada as to the anomalous flood control projects. Second is with regard to Beng Ramos being an alleged staff of Senator Estrada. Third is with respect to the fake issued ID that he used in Okada, Manila and other casinos. And then fourth is with respect to Bryce Hernandez's statement that he was not involved in the anomalous flood control projects. Ayon pa kay Senador Jinggoy, itinanggi pa raw ni Hernandez sa Kamara na wala itong kinalaman sa flood control projects. Pero pagdating sa Senado ay lumalabas na mastermind pala ito. Gayon din ang pagbanggit kay Beng Ramos na staff raw ng senador na hindi naman totoo. Ayon kay Bryce Hernandez, may kinalaman daw sa transaksyon si Beng Ramos kay Mina Jose ng WJ Construction. Kinalaunan lumabas na sa Senate Blue Ribbon nagtatrabaho si Ramos at hindi empleyado sa opisina ni Senador Estrada. Hindi na ito nakadalo sa mga pagdinig ng Senado dahil sa stage 4 cancer. Ini-insinuate niya na may pumuntang babae, si Mina Jose, sa aking tanggapan at nagbibigay ito ng commitment. Pero it turned out, hindi naman sa akin pumunta sa ibang opisina. Papaano rin daw na 30% ang kickback nito sa mga proyekto? Gayong itinatanggi ni Engineer Henry Alcantara na may transaksyon ito sa senador. Tinuro niya si Yusek Bernardo na si Yusek Bernardo daw ang nakikipag-usap sa mga politiko. Eh hindi naman binanggit ni Yusek Bernardo yung aking pangalan noong nakarang hearing. Tiwalang senador na malakas ang laban nila sa kaso at mapapanagot si Hernandez sa perjury na may parusang pagkakakulong. Samantala, isa sa pangalang binanggit ni Estrada ngayong nagbitiw na si Senador Ping Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, si Senador Pia Cayetano. Si Cayetano ang isa sa mga maaaring humawak ng Blue Ribbon Committee. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, posible ring mamuno sa Senate Blue Ribbon sina Senador Raffy Tulfo, JV Ejercito, Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros. Bukas mag-uusap ang mayorya patungkol sa pagbibitiw ni Lacson dahil sa mayorya nang gagaling ang chairmanship ng komite. Sa panig ng Malacanang, hindi naman nababahala ang palasyo sa mga nangyayari ngayon sa Senado at kung magkakaroon ba ng bagong liderato. Senate President Tito Soto, stable naman po ang nangyayari sa Senado at nag-e-express lamang po sila ng kanilang mga damdamin at karapatan naman po nilang pumili kung sino yung nararapat na maging leader or mamuno sa kanila. So, may freedom of expression sila, may democracy sila sa loob ng Senado. So, hindi naman po siya alarming. Ralph Lopez para sa All TV News Channel 2. Sasampahan ng kaso ng provincial government na Cagayan ang mga may-ari ng mga truck na dumaan sa Pigatan Bridge dahilan ng pagbigay nito kahapon. Narito ang report. Hindi bababa sa 7 na sugatan matapos bumigay ang Pigatan Bridge sa bayan ng Alcala sa Cagayan kahapon. Ang itinuturing sa larin ang 4 na truck na kargado ng palay at mais na tig 50 tonelada ang bigat. Ayon kay Cagayan Governor Edgar Aglipay, magkakasunod na dumaan ang mga truck sa tulay na hanggang 18 tons lamang ang limit.
Kaya ipinag-utos ng gobernador sa DPWH Region 2 na imbestigahan kung talaga bang lumabag sa weight limit ng tulay ang mga operator at driver ng truck. Ito ay papakasuhan muna natin sila. Negligence, destruction to public property, at para merong tumanda rin yung mga hindi naniniwala dyan sa 18 tons na yan. Yung operator? Tinitingnan rin kung factor ng pagbagsak ng tulay ang kalumaan nito. Wala rin daw kasing ibang pwedeng daanan ng mga malalaking sasakyan. Ang Pigatan Bridge ang pangunahing tulay na nagkokonekta sa Cagayan, Isabela at Ilocos Sur. Pero kailangan din po nating tingnan with the help of the DPWH yun pong lifespan ng bridge because this bridge is 45 years old. Sa opisyal na pahayag ng DPWH, nagpadala na si Secretary Vince Dizon ng mga tauhan para mag-inspeksyon at gumawa ng damage assessment sa naturang insidente. Magbibigay rin daw ito ng rekomendasyon base sa resulta ng kanilang assessment. Sa inilawas naman na rerouting plan, pinayuhan ng mga biyahero na dumaan sa Pigatan, Marabura, Barangay Road, habang sa Gataran, Cumao, Kapisayan, Santa Margarita, Bolos Point Road naman, pwedeng dumaan ng heavy vehicles. Ayon sa Cagayan Provincial Government, malalaman nila sa assessment ng DPWH kung retrofitting ba ang gagawin para maiayos ang tulay o kailangan ng gumawa ng bago, lalo't kritikal ang Pigatan Bridge sa pagbiyahe ng agricultural products ngayong harvest season. Kasabay ng patuloy na pagbangon ng mga kababayan natin sa Cebu matapos ang 6.9 magnitude na lindol, ay walang sawa nilang pasasalamat sa lahat ng nagpaabot ng tulong. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Lacap. Linggo, September 30, nangyanigin ng 6.9 magnitude na lindol ang probinsya ng Cebu, kung saan ang sentro nito ay sa Bogo City. 72 ang naitalang namatay habang nasa 155,000 na pamilya naman ang apektado ng lindol, habang 39,000 kabahayan ang nasira ayon sa NDRRMC. Agad rin bumuhos ang tulong mula sa pamahalaan at buhay na buhay ang bayanihan para sa muling pagbangon ng Bogos City at iba pang apektadong lugar. Libreng butong o buko ang isinukli ng mga residente ng Bogo sa mga responders na tumutulong sa kanila. Naglagay din ng mga karatula sa daan ng mga residente na nakasulat ay maraming salamat sa tulong at ingat sa biyahe. Libreng bibingka, ice candy, nilagang itlog at iba pa ang mga inaabot ng mga residente sa mga volunteers at responders. Nagkantahan at nagkasiyahan naman ang mga residente at volunteers habang nagbibigay ng relief goods. Naiyak naman sa sobrang tawa ang isang lolo mula sa San Remigio nang maabutan sila ng inuming tubig ni JR de la Calzada matapos ang lindol. Daghang salamat sa lahat ng tumulong at amping. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Binigyang kilala ni Pangulong Marcos ang mga Pilipinong nagpamalas ng galing sa kamakailang 14th World Skills ASEAN Competition laban sa 300 iba pang lumaban mula Southeast Asia. Nag-courtesy visit ngayong araw sa Malacanang Palace ang Filipino young professionals na nanalo sa 14th World Skills ASEAN Competition na isinagawa dito sa bansa noong Agosto. Dito pinangaralan sila ni Pangulong Bongbong Marcos ng pagkilala at insentibo dahil sa kanilang pinakitang galing sa kompetisyon. Sa Philippine delegation, 10 ang nagkamit ng gold medal, 7 ang silver, 8 ang bronze, at 5 ang medallion for excellence. 100,000 pesos ang ibinigay ng Office of the President sa mga gold medalist, 80,000 pesos sa silver medalist, 60,000 pesos sa bronze medalist, at 50,000 pesos sa mga nakakuha ng medallion for excellence. Tampok sa kompetisyon ang nasa 300 kalahok na nagtunggali sa 32 larangan na kabilang sa 6 na sektor. Manufacturing and Engineering Technology, Information and Communication Technology, Construction and Building Technology, Social and Personal Service, Creative Arts and Fashion, at Transportation and Logistics. Bukod sa Pilipinas, nagmula ang mga kalahok sa 10 iba pang member state ng ASEAN. Ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at Timor-Leste. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. Makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan na rin po kami sa Spotify. Ako, si Michelle Giliang.
79 days na lang, Pasko na!